unang burahin. Magbibigay ako ng instruction, magbubura kayo. Kasi nga, nililikturan natin ang mga trolls. Dahil ang mga trolls na bayaran, ganito ang pag-iisip nila, no? Katulad yung narinig ko sa mga social media vlog na may boses na nag-uusap sila ni Alicia, Mima Alicia, at saka yung kausap niya na suspected natin na si attorney Auntie Claire, no, ang kausap niya. Na sabi niya, kasi mga bubo kasi ang kinuha mong vloggers. Yun lang, ma'am, kasi ang kaya kong kunin, wala akong class A na vloggers, puro class B na vloggers. Kumbaga, napupulot lang sa mga lansangan, nagsasalita ganon. Yun yung sinasabi niya, mga bobo ang vloggers ni Marcos. Sa kanila mismo nanggaling yan, ha? Bobo. Ha? Sa kanila mismo galing yung bobo na vloggers nila. Kasi ma'am, wala ako si makukuha. Bobo ka rin kasi. Sabi niya. Nag-aabono na nga ma'am ako eh. Sabi niya, nag-aabono na nga ako eh. Sabi ni Mima Alicia. Wala akong pakialam kung mag-abono ka. Ihingi ka pa ng kwan eh. Wala na tayong budget. Sabi niya. Sabi ng kausap. Ipalagay na lang si auntie na lang. Si auntie na lang yung sila kausap ni Mima. Ano? Nagagalit si auntie. Sabi ni galit na galit. Nabuisit na rin si Mima, sabi niya, kung gano'n lang ma'am, I will resign effective today. Then naputol ang usapan nila. Ngayon, may nakitang vlog na naman. Ito, lecture ko sa mga vloggers na mga bayaran ha. Kung may mangyari sa akin, si Mima mismo ang nagsabi nun ha, kung may mangyari sa akin, alam nyo na kung sino ang nagpapatay sa akin. Tingnan nyo, may vlogs ang gano'n ha. Dahil mayroon na pangamba sa buhay niya. Eh, sino ang huling kausap niya? Eh, nag-aaway sila. Tapos kakala si Mima Alicia. Eh, marami nang alam. Ha? Marami na siyang alam. So, yun ang problema. Ngayon, maraming alam. So, para yung alam niya ay hindi pwedeng bumaliktad, ay, anong gagawin mo? Bubuhayin mo ba? Hindi na. And that is the work of intelligence and syndicate. Ibig sabihin, hindi ko sinabing intelligence ng PNP, intelligence ng NBI, intelligence ng ISAP. That is the works para matuldukan ang pagtitistigo niya. So, ganun ang nangyayari sa ating mga kaibigan. So, maliwanag pa sa sikat ng araw kung sino ang may gawa kay Mima Alicia. Kaya kayo vloggers, huwag na kayo magpauto. Hanggang ngayon, nagpapauto pa kayo. Sige, kayo lang. Pagamit pa kayo. Pagamit pa kayo. Alam nyo sa totoo lang mga trolls na vloggers, mga trolls dito sa mga kwan, yung mga mukha ninyo, hindi ko na maintindihan kung nag-iisip pa ba kayo na nagsasalita. Para bang yung mga binibigkas ninyo parang hindi galing sa isip eh. Hindi sa puso na. Huwag na natin gamitin ang puso kasi wala talaga sa puso. Parang hindi na galing sa isip nyo kung ano ang dinidikta sa inyo, yun yung sinusunod nyo na para bang hindi nanggagaling talaga sa isip nyo. At napatunayan yan sa pangyayari kay Mima Alicia. Dahil si Mima Alicia, tandaan nyo, si Mima Alicia, ang mga kasama niya dati ay kasama ko ngayon. Kinikwento nila sa akin kung sino si Mima Alicia. Before the campaign period, hindi pa vlogger si Mima Alicia. Ha? Tandaan nyo ha, sa campaign period, hindi pa vlogger si Mima Alicia kung hindi naghingi lang sila sa mga vloggers. Kung saan sila na destino yung mga vloggers. Kasi unity pa noon eh. So nagkakasama sila. After the election, hindi ko na itanong kung kailan siya nagsimula na vloggers
si Mima Alicia. Okay, balik tayo uli sa mga bayarang vloggers. Delikado kayo. Kasi nagpapagamit kayo. Kasi alam mo kung bakit? Hindi sa binabayaran kayo. Yung babaliktad kayo, yun ang delikado. At pangalawa, marami nang inutos sa inyo. Ibig sabihin, marami na kayong alam. Pwede nyo nang sirain si Marcos. Dahil ikaw mismo ang testigo sa inuutos ni Marcos. Ibig sabihin, hindi na si Marcos talaga ang kausap nila. Yung trusted niya. Halimbawa si Ante. Ganun yun mga kaibigan. Kaya ingat tayo sa mga matatapang na vloggers tulad ko. Pero ako, may prinsipyo ako at hindi ako nagpapautos at hindi kayang bayaran ng trilyon pa na pera. Hindi ko kaya. Hindi. Yung 1,000 lang na nanakawin ko, nakukonsisi ako. Hindi ko kailangan ang pera. Bagkus, ako pa ang gumagastos dito sa mga ginagawa ko. Kaya lang minsan nag-extend ako ng bahay kasi napapagalitan ako ng misis ko dahil pinapakailaman ko ang budget ng pamilya. Never akong nagpagamit. Never akong nagpabayad. Hindi kaya ng konsensya ko yan dahil hindi ko rin kayang dalhin sa libingan ko yan. Excuse me mga kaibigan. Kaya mga vloggers, paalala ko lang, ako ang naawa sa inyo dahil hindi nyo alam yung pinaggagawa ninyo. Wala kayong security. Ang ibig ko sa security, hindi nyo inaalam kung kailan kayo papatayin, kung kailan kayo titirahin. Tandaan nyo, sa mga vloggers, na mga matatapang na vloggers, kahit hindi matapang, pero yung banat mo, medyo simple, pero may laman. Fixed target kayo kung saan ka nakatira. Tandaan mo yan. Fixed target from your residence, 5 kilometers away from your residence. Ang delikado kung isa lang ang daan papunta sa bahay mo. Delikado yan. Talagang fixed target ka. Tandaan mo yan, fixed target ka. Pangalawa, kung saan ka pupunta, lagi, delikado yun. Ha? Yung pagdating mo or pag-alis mo, delikado yun. So yun lang yun, dalawa. Fixed target ka sa bahay mo, in and out. Pangalawa, kung saan ka pupunta. Dalawa lang yan. Yung iba, mahirap nilang kunin yun kasi nga, malaking bayad yun. Malay mo, sa loob ng 3 buwan, minsan ka lang pupunta doon. Hindi 3 buwan sila mag-aabang sa'yo. Di ba? Unlike yung sa bahay, 1 araw lang yun. Talagang uuwi ka. Talagang lalabas ka sa loob ng tahanan mo. Paglabas mo, dahil marami nakakilala, yung taong hindi ka kilala, kaya hindi, sa labas. Doon sa busy area, doon ka titirahin, mga kaibigan. So, nagpaalala lang ako sa kapwa ko vloggers. Kasi nasimulan na yan kay Mima Alicia, sinisigurado ko may kasunod yan. May kasunod yan. Hindi ko sinasabi na si Marcos o si Duterte o sino man pwedeng isabay. Hindi ko rin sinasabi na ako ay perfect. Pero masaya akong mamatay na pinagtatanggol ko ang taong bayan, na pinaglalaban ko ang kaban ng bayan. Doon lang ako. I am a individual anti-corruption and anti-communism. Hindi ako pwedeng magpagamit sa iba na sinasabi nyo DDS. I am not DDS. Ayaw ko masabing
tuta ako ng Duterte. Hindi kaya ng prinsipyo ko yan. Paano naging tuta ako? Swelduhan ba nila ako? Utusan ba nila ako para maging tuta nila ako? Ako naging Marcos loyalist from 1970s up to 2023 dahil tinulungan ko pa sa campaign period si Marcos Jr. ng more or less 6 million ay tinulong ko ang boto sa kanya. At ang kasama ko sa inner circle si Martin Araneta, ang bunsong kapatid ni First Lady. Pangalawa, kay Secretary Lagdamio. Na bunga akala ko, ang kayaman ng Marcos ay ibibigay sa mga mahirap. Kaya masaya ako na maging bahagi ako na magbibigay ng kayamanan sa ating mga kababayang Pilipino. Yun pala, nabudol tayong lahat. Yun pala, nanakawin niya lang pala ang kaban ng bayan. Pero naniniwala ako doon, hindi yan utak ni Marcos. Utak yan ni Lisa Marcos. Kasi utak demonyo yan si Lisa Marcos. Huwag niyo munang basahin ang mga trolls kasi babasahin ko muna. Basahin ko muna at para makapatay na kayo ng mga trolls. Okay, basahin natin na kung may. Ang problema, binura nyo naman yung mga trolls eh. Trollcos, Trollcrocs. Sir Metar, good evening. Like Dan. Ay, pinatay nyo na kagad yung mga trolls eh. Huwag muna sana. Hello, sir. Remember po again, sir. Yes. Trollcrocs, who did that? Sino who did that? Hindi ko maintindihan nyo. They are not proud of what BBM has done. All his troops are just being brutalized, sir. Anong ibig mo sabihin? They are not proud of what BBM has done. All his troops are just being brutalized, sir. Siguro, hindi naman siguro. So, mga kababayan, pinag-away-away ni Pangulong Marcos ang mga Pilipino sa Pilipino. Sundalo, veterano versus active, nag-aaway dahil sa paniniwala. O just have alone for now, sir. Yes. Let's say, let's obey the law. Okay. Ang problema, ang hindi nga sumusunod sa batas natin, yung nasa gobyerno, yung tagapagpatupad, bendalo nga eh. Trollcrocs, by 2028, the tip will began Malacanang. Alam nyo, kaibigan, wag na natin pag-usapan. Ayaw kong umabot sa 2028 kasi pagdating ng 2028, ubos na ang pera ng kaban ng bayan at Marcos pa rin ang mananalo dahil kanila ang COMELEC. So ang sagot ni subukan nila. Hindi nga natin nagawa nung idinila si Duterte sa tapos ngayon sasabihin natin subukan nila. Ngayon pa lang, hindi natin nagagawa, hindi natin nakakaya. Saan tayo tatakbo? So inaabangan yung 2028, napakahirap tingnan yun, mga kaibigan. Said hi, good evening sir, shout out. Turcos, DDS pala ang killer. Hindi ko sinabing DDS ang killer. Bakit DDS ang killer? Okay, kwento lang ito Pag pinatay ang pro-BBM killer, sino ang suspect? Di ba DDS? Kung ikaw ay diehard DDS, gagawin mo ba yun? Hindi. Kasi ayaw mong masira ang DDS. Kaya never DDS ang magpapatay. Tandaan nyo yan. Kasi para bang kumuha ka ng bato na ipinukpok mo sa ulo mo. Parang ganun yun. Brother, you should stand up. Ako ay may prinsipyo, kaibigan. Turcos, there are so many gods here. Fakes it, brothers, or we might end up together. Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Sino man tinutukoy mo?
is coming soon. Marami. Will Mindanao go to war against her? Hindi pa. Hindi pa yan mangyayari. Kasi sabi ng mga kaibigan natin sa Mindanao o mga kababayan sa Mindanao, gusto nga nilang pumunta na Manila, pero wala silang pamasahe. So, yun ang problema. It has only been 2 years. It's already been 4 years. What is 2 years? Ano ibig mo sabihin? Malapit ng 2 years? Ano hinihintay natin sa 2 years? Ay pwede naman gawin ngayon kung kinakailangan. Kasi tandaan nyo mga kaibigan, ganito yan para maintindihan nyo, sandali lang